na yesta kay B-Boy Castro sa serbisyo publiko garantisado. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 radyo natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Magandang umaga po sa ating lahat. Mula sa impilang tagapaghatid ng mabuting balita ang Yeshua the Messiah Fellowship and cooperation with the FSG Kenta Rizal ay muling ihatid na sa inyo ngayon ang karugtong pa rin ng The 7 Great World End Time Events. At ngayon ay ating bibigyan ang pang-apat. Ang pang-apat na silyo ayon sa Revelation chapter 6 verse 7. Narito ating basahin. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na silyo, narinig kong sinabi ng apat na buhay na nilalang at ang nakita ko ang nakasakay dito ay kamatayan na kasunod. Ang pang-apat na pagbukas ng silyo ay ang kulay ng kabayo ay maputla o pale para katulad ng gray. Nakita ko at ang pangalan ng nakasakay rito ay kamatayan. Ang pang-apat na silyo ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, at mababangis na hayop sa lupa. Na dito ay tinutukoy na 1/4 ang mamamatay sa buong mundo kung ang pang-apat na silyo ay bubuksan na at ang ito ay nasa pang-apat na silyo na tayo pero nasa unang pitong silyo ito pitong silyo pero nasa pang-apat. Itong pitong silyo na ito na patuloy ko tinatalakay ay ang pitong unang silyo at ang pangalawang pitong trumpet at ang pangatlo ay ang pitong bowl. Narito na tayo sa unang pito na nasa pang-apat na silyo dahil ito'y pitong silyo. Dito tinutukoy na 1/4 dahil ito ay kulay abo. What we call this gray. Kaya dito tinutukoy ang 1/4 na ang namamatay. Ito ay pagkatapos na ng rapture Pagkatapos ng rapture magaganap sa buong mundo. Dito tinutukoy na 1/4 ang mamamatay sa buong mundo dahil walang higit dito ang ibig sabihin ang papatayin ay hindi sumusunod sa makabagong sistema ng mundo at bagamat mayroon pa rin
makakaligtas at hindi mahuhuli at hindi mamamatay. Tiniyak na ang panahon na ito ay walang kapayapaan dahil maging ang ating mga kamag-anak kapag nalalaman na sumusunod sa makabagong, hindi, ibig sabihin, yung ating mga kamag-anak na sumusunod na sa makabagong sistema at sila ay pagsusumbong sa mga authority na sa mga kamag-anak nila na hindi sumasang-ayon sa bagong sistema, ay tiyak na isusumbong nila doon sa mga authority. Ang Marcos, ito ang sinasabi sa Marcos chapter 13 verse 12 up to 13 na ngayon ay ating babasahin ang Mark 12. Ating pong bigyan ng panahon, basahin natin ang salita ng Yahweh. Nasa Mark 13 verse 12 to 13 na ito ang kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. Ang Biblia, kung kayo po ay mayroon mga hawak na Biblia, basahin po natin ang chapter 13, verse 12 up to 13 na sinasabi, at ibibigay sa verse 12 ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng ama ang kanyang anak, at magsisip pagmagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. At 13, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Narito, dahil nga ang panahon na ito ay pagbabago ng mga sistema na nasa pang-apat na silyo na, ay ang hindi masusunod sa pang-apat na ito na tinotalakay dito ay magiging kalaban ngayon sa bagong sistema ng naipapatupad sa buong mundo. Kung kaya't papatayin patuloy ang paglalaban sa mga mananampalataya, no? Sa mananampalataya laban sa makabagong sistema na pairalin sa buong mundo, ang tinatawag na nga na one world religion, one world government, one world military, one world currency. Ito yun ang mga panahon na to. Hindi ka pwedeng dumikit sa mga kamag-anakan na sumusunod na sa sistema dahil hindi kanila tatanggapin dahil sila man din ay gagamitin upang ang bawat pamilya na hindi sumusunod sa mga panahon na yon sa bagong sistema ng mundo ay sila mismo, ang mga kamag-anak, ang siyang magsusuplong sa mga authority. Kung kaya't dapat lamang na dapat lamang ay magkakaroon hindi lamang sa paglalaban-laban sa paniniwala, kundi paglalaban-laban din doon sa mga makabagong sistema dahil yung mga may alam sa Biblia, sa mga pangyayaring katulad dito, lalo na yung mga naiiwan, tiyak, ay malalaman nila ang nakakapagbasa ng Biblia o mga nakakarinig ng mga pangangaral sa Biblia, ay tiyak magkakaroon ng kaalaman at dahil doon sila ay hindi magiging kaisa sa mga bagong sistema na ipatutupad ng buong mundo na yan ay iisa na lamang. Iisa ang court, isa ang magdidesisyon na sa lahat pagdating sa mga departamento at buong mundo ang implementation. Ang panglimang silyo naman sa unang 7 silyo ay ang Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Anya, ang verse 9 ng alisin, nasa 5th seal na tayo nasa panglimang silyo ng alisin ng kordero o ang mahal na Yeshua. Ang panglimang silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa pagpapatutuo nila rito.
At ang verse 16, dahil nga ang ating natalakay kanina, ang kanina lamang po, na yung mga man nakakaalam sa Biblia ay tiyak hindi sila masasang-ayon sa mga patutupad ng makabagong sistema dahil ang sino man ay nararapat na magkaroon o magtaglay ng mga tatak na ipapatupad ng walang iba ng buong mundo. At yan ay maaari sa panahon na ito unti-unti nang iayag ang pantatak nila na walang iba ang 666. Ngayon sa verse 10 narito, verse 10 ng Revelation chapter 6, sumigaw sila ng malakas anya ang mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa ito, tinutukoy dito ng mga nangamatay, na pinatay dahil sa kanilang totoo, sa ating mahal na Yeshua. Sa verse 10, ay sumigaw sila ng malakas, dakila at makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal, bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Nag-intercede na. Hindi ito ang location nito ayon sa ating pag-interpret, hindi ito sa heaven na sanctuary, hindi ito doon. There is something in the second heaven, no? The second heaven, may location diyan na ilalagay talaga doon yung mga nangamatay na dahil sa kanilang patutuo. This is below the first heaven, the third heaven, below. This is below, in between the first and the second heaven. Sa medyo taas na portion, nandito ang mga banal na pinatay na nag-e-intercede sila ngayon sa trono ng dakilang Amang Yahweh at mahal na Yeshua. Kaya gaano pa katagal, sabi nga, bago ninyo hatulan ang mga nagparusa sa mga tao sa buong daigdig na pumatay sa amin. So sa verse 11, sabi, binigyan ng puting kasutan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila, magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. Dahil nga ang mga ito ay naiiwan sa rapture at ang last chance nila upang maligtas ay ang panatilihin ang kabanalan sa gitna ng panahon ng Great Tribulation, paghahari na ni Satan. Ang Great Tribulation, ang other term para dyan ay ang paghahari ni Satan. So we could just imagine when Satan reign, ano ang kanyang ipatutupad, no? Hindi yon panahon na kung saan mga nakakaaya-ayang panatilihin mabuhay ang mga naniniwala sa Biblia o sa ating tagapagligtas ang mahal na Yeshua. Ang hindi rin nila pag-ayon sa bagong sistema ng mundo o nanatili sa kanyang panampalataya sa ating Mesiyas at siyang nagatid nasa kanila na sila ay papatayin katulad din ng mga natitira pa. Kung saan din ang mga puting kasutan nila ay sumusimbolo ng kalinisan ng kanilang kaluluwa at hindi nagdalawang isip upang manatili sa kanilang pagiging banal sa gitna ng Great Tribulation. Sila ay bibigyan ng puting kasutan at tandaan po natin na ang panahon na ito ay nasa panglimang silyo na nga na nasasakop pa rin nga nasabi ko na nasasakop sa unang 7 silyo. Ngayon, ang Revelation chapter 6 verse 12, pagbukas, ang pang-anim na silyo ngayon ang ating tatalakayin. Tapos na tayo sa pang-5 at narito na tayo sa pang-6 na silyo ngayon. Sa Revelation chapter 6 verse 12, pagbukas ng pang-6 na silyo, narito,
nang buksan anya sa verse 12 ng Cordero o Yeshua, ang ating Mesiyas, ang pang-anim na silyo, lumindol ng napakalakas. Hindi to yung sinasabi nila na super quick. Hindi to higit pa riyan ang magaganap. Wala ito sa kalingkingan ng ating mga nakikita ngayon na mga bumabagsak ang buong building. Hindi ganito lang yon. Wala pa yan sa magaganap sa Great Tribulation. Ang araw niya, sabi doon, nung buksan niya ang pang-anim na silyo, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. At sa verse 13, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga nangigos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Anya. And then sa verse 14, naglaho ang langit na parang kasulatang rinoli, what we call this? Parang kasulatan, parang papel na inirolyo, inirolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. At sa verse 15 ng Revelation chapter 6, nagtago sa mga yungib na mga bato ang mga hari sa lupa. Kung ang gobernador, mga pinuno ng hukbo, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. Yun ang sabi sa verse 15. At mapansin natin dito yung nagtago sa mga bato, sa mga yungib, ang mga tao dahil sa takot na nakita nila. Ang biro mo, ang araw nagdilim, tapos ang buwan nagkasimpulan ng dugo, tapos ang stars ay nalaglag. At ang sky ay parang nirolyo, nawala yung sky. Tapos ang mga kabundukan ay nalipat sa kanilang kinalalagyan at nagtago sa takot. Yung mga hari, mga mayayaman, nagtago sa mga bato. Actually, even now, kung ating mababasa, kung i-research natin, ang mga si Elon Musk, ang mga Zuckerberg, yung sa FB, yung may-ari, naggumagawa sila ng mga what we call this, mga pailalim na mga residences, mga pailalim na mga tirahan na kanila din naman itong ibinibinta sa ibang mayayaman. Hindi ito para, maaring ito ay manatili, magagamit nila that time, pero sa ngayon, ang kanilang hinahanda, actually ang hinahanda ng mga ito, hindi sa ganun sa Great Tribulation na katulad nito na binabasa natin. Yung pinaghahandaan nila ngayon ay ang nuclear. Kung ang mga bansa ay gumamit ng mga nuclear weapon, yun ang kanilang gagawin, na pag magtatago sila. Kasi ang nuclear, actually, uranium yan maliit lang na portion yan na uranium. Once na paputukin yan, isang syudad ang mawawala niyan. So, mawawala pati na kung depende sa size ng uranium na kanilang gamit sa nuclear. Kaya, pwedeng isang syudad, pwedeng isang probinsya, pwedeng isang bansa. Yun ang epekto ng uranium sa paggamit ng what you call this, yung tinatawag nila ngayon na nuclear weapon. Yan ang binabantayan ng Amerika, na walang sino man na pwedeng gumamit niyon, At dahil dito, ito ang pinaghahandaan ng mga mayayaman ngayon sa buong mundo, na magkaroon sila ng mga unit sa ilalim ng lupa for protection sa mga radiation. Kasi ang radiation is sabihin sa part na makaka-poison sa atin sa bilang tao. That time na kung mayroon, kaya masyado silang aware ang Amerika sa mga nuclear plants, sa mga nuclear weapon. Yun, ito tinututukan nila na hindi ito gawin. Yung katulad nung ginawa ng Amerika sa Japan, na isang probinsya na naging abo,
Ibig sabihin, isang probinsya ang sa Hiroshima noong World War II na ginamit ng Amerika laban sa Japan. Kaya ito ngayon ang pinaghahandaan nila, itong mayayaman na to. Kaya sila gumagaw ng mga tunnel, pailalim ng mga unit ng building ang kanilang hinahandaan dahil sa radiation, pagputok ng maaring mga nuclear na inahamon-hamon ni Putin, no, ang mga ibang bansa tungkol dito. So, ang pang-15 nagtago sa mga yungib, yung ating nabasa sa mga bato na ang mga hari sa lupa, gobernador, mga pinuno ng hukbo, mayayaman, kakapangyarihan, lahat ng tao, malaya o mayaman, no? At verse 16, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga ito, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. So alam nila pala na itong mga bagay na ito, mga natural calamities na matindi pa sa ating mga nararanasan, kasi yung ating nararanasan yan, mga balita sa Turkey, ito lang bago sa Turkey na naman. Ang mga lindol na kasing laki na kasing taas ng 7 point something magnitude na sinasabi na ang Japan may ini-expect sila na 9 point something, 9.6 na lindol na maaring tumama sa Japan. Kaya lang ang Japan kasi, ang ating air plates with Japan ay maaring magkarugtong nga ayon sa kanila. So ang prayer natin na hindi tayo maapektuhan, okay? Sa bawat buong bansa dapat tayo nananalangin na ilayo ito sa atin na mga pangyayari sa buong Pilipinas, na wag madapuan ng ganitong mga calamity ang ating bansa, dahil hindi pa siya tapos. Wala pa ang Great Revival, wala pa ang Peace Treaty na makikita natin bago mag-rapture. Wala pa, kasi may pananagana pa ito na darating. May pananagana ito na darating. Ang mga pananagana nito, ipoprovide ito buong mundo. Pero ang dulo nito ay, yun na nga, ang 666. Na kung maaari, no, ang pag-upgrade ng mga itatanim nila na microchips. Sa ngayon, ipapakilala na ito ay solution. Hindi ka na mananakawan dahil chips na sa pintuan mo, itatapat mo na lang, bubukas, itatapat mo yung daliri mo or whatsoever it is, sa kotse mo, itatapat na lang, kukusa, mag-open, itatapat mo na lang, wala ka ng iba, yung iyong pera nasa inyo ng cellphone or whatsoever it is. Kasi mag-upgrade until it become a chip. Dahil magiging solusyon na anya nila. Pero that chip, remember that, yung chips na yan, kung maganda ngayon ang promotion nila sa ngayon, ay ma-upgrade yan. So sabihin, nagbago ang system so babaguhin. Ang dulo niyan ay tiyak na yan. Nandyan na yan, nakadikit na yan. Ang dulo niyan, tiyak na ang isang one world government preparation na ang kanilang ginagawa. Yun namang at maring atin pong subaybayan ang magandang topiko na ito, na atin pong babasihan ang mga sinasabi rito sa Biblia kung ano naman ang magaganap sa ating natural na mundo with these verses also and Book of Revelation. Ano ang maring maganap sa mundo ayon dito sa mga sinasaysay sa Book of Revelation? Ano ang ating makikita na ayon sa mga sinasaysay? Maraming salamat po. At muli sa susunod, akin po kayong inimbitahan, atin pong pakinggan ang Yeshua the Messiah, na kung saan ating pinipicture ang the seventh great world in time event. Paalam.
Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu. A mighty sound across the archipelago, Radio Natin nationwide. Here's what's happening on Radio Natin nationwide. Getting bigger, getting stronger. Radyo Natin Nationwide. In the November 2024 Okta Research National Survey, Radyo Natin Nationwide is among the top 5 news and information source among adult Filipinos and the number 1 nationwide among A, B, and C socioeconomic classes as